Kasi kalau presidente ka na impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, Romans chapter 16 verse number 17. Romans 16 verse number 17. The Bible says, "Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them." So, dunay pahimangno, admonition o exhortation, dunay hatag ng warning si Apostle Paul sa mga Kristohanon nga dapat atong markahan sila nga mo hinungdan sa gituwag mga divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. And not just to mark them, but also yung sila, avoid them. Avoid them. That's why nini kabuntagon atong hisgutan 7 reasons why doctrine matters. Doon na pito ka mga rason anong ang usa ka doktrina or anong ang doktrina importante sa tanang importante. We live in a day that those so-called Christians wala na maghatag og importansya sa doktrina. And in fact, I was saddened sa dihang dunay usa ka pastor nag-post sa social media, yun siya nga, the unsaved people doesn't need doctrine. They need salvation. Sorry yung pagtuo di ay. Ng salvation dili doktrina. Ang salvation na gituwag, it is a Bible doctrine. O nya mo yung wa magkinanglan ang mga unsaved o doktrina. Mao bitaw na nagkalandrakas ang doktrina sa mga denominations nowadays. Nga naman na tungod sa nagkalailahi nga stand when it comes to salvation. Na mga grupo nagtudlog ang kaluwasan pagtuog bautismo. Na mga grupo nga nagtudlog ang kaluwasan na pulo kasugo. Doon ay mga denominations nga nagtudlog ang kaluwasan paghimo sa mga maayong buhat. Na denomination nga nagtudlo nga ang kaluwasan pinagi 7 ka sakramento. So on and so forth. Perting daghan ng mga pamaagi sa nagkalailahi nga mga denominations. That is why doctrine is very important. Now, to be specific, doctrine of salvation is very important. Kaya kung wa kay insaktong doktrina sa salvation, unsa nga salvation imong itudlo? That is why nining kabuntagon, doctrine matters. And there are 7 reasons nganong ang doktrina o why doctrine matters. Doctrine matters because of what happened in church history. Importante nga doon natay doktrina nga ibarugan tungod sa nahitabo sa gitwag history sa church. Ang unsa may nahitabo sa history sa church? For example, atong tan-awon niyo. 2 Timothy chapter 1 verse 15. Kung di ta mo barog sa doktrina, daghang mga tao magtudlo or nagatudlo og sayop nga mga doktrina. Okay, 2 Timothy 1:15 ingon diha. Iyon si Paul, "This thou knowest, that
all they which are in Asia. Okay? Be turned away from me, of whom are Phygelus and Hermogenes. Now, unsa man ning Asia? Ingon siya, all they which are in Asia. Mauning mga simbahan, ang mga simbahan dinhi, mauni sila ang mga gipangsulatan ni John the Beloved in the book of Revelation. Atong makita nato ditong 7 churches sa book of Revelation. We have a video on YouTube ni ana, 7 churches sige tuwag og book of Revelation. Mauni sila ang nga mga simbahan ang namiya kang Apostol Pablo and also in his teaching. So in other words, kinsa sa ning simbahan? Ephesus, pito man sila. Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. So kining pito ka mga simbahan ug naani siya sa nabilong sa Asia. Munang makita, mabasa nimo ito sa book of Revelation, the churches which are in Asia. Mauni nga mga simbahan ang namiya sa tudlo ni Apostol Pablo. Can you imagine anak nga mga simbahan? Og mauni sila nagpakaylap og mga doktrina nga sayop. Can you imagine? O try to imagine unsa ka delikado ang nahitabo sa church history. Unsa nga mga doktrina ang nadawatan sa mga tao tungod ni ining mga simbahan nga namiya kang Apostol Pablo. That is why no wonder nga si John the Beloved, through the inspiration of the Holy Spirit, nag-pen siya mga letters ni ining mga churches, na 7 churches in Asia. Nga ang Dios, yun siya, I have somewhat against thee. Na ay butang ang Dios nga diin wala nagustuhan ni ining mga simbahan. Ano man, ining nga mga simbahan lagi sa kuning kasulti namiya sa pagtulunan, gibiyaan sa Apostol Pablo o ang iyahang mga pagtulunan. That is why you cannot trust when people says those church fathers, okay? Mga tag-church fathers, after na siya sa gitwag o death sa mga apostles, na ay mga gitawag diag mga church fathers, gitawag, daghan na sila. Daghan na sila. Dili, why labot sa mga character nga nasa Bible, after ining mga biblical character, na ay mga disciples diha, daghan sila mga quotation sila. We cannot trust them because those time nga ato makita, apostasy has been rampant in church history. That is why diha nang gawas ang daghan kayong mga doktrina, pagtulunan. Onya, imo nang tan-awon mo yung mga tawahan mo yung mga grupo nga nagpakaylap o mga mini nga doktrina kay mibiya sa teaching ni Apostle Paul. Ganit na kay mga tao, maingon, kanang dispensationalism, bag-o man na. Oh, really? Kaya maingon po ko nga, covenant theology, it was just ni kailap lang na or ni tungara na during 16th, 17th century because of John Calvin. Yung mostly, basta di ka dispensationalist, you are a covenantalism, you are a covenant theologist. If you are not a dispensationalist, then you are a covenant theologist. Now, that set of
doctrine or beliefs came from John Calvin. Ang sa mga prominent diha nga mga teaching, diha ang teaching nga salvation is always by grace from Genesis to Revelation. Muna ilahang teaching, covenants sa Bible. And it was during John Calvin's time. 16th, 17th century. Ang dispensation, 17th century naman na. If you are a pre-tribulation rapture believer, then dispensation is not or was not happened during 17th century, because Paul himself was a pre-trib rapture believer. So ito makita din sa church history, pertindagan ng mga tao ng gawas, nagtudlo og mga dili mayang doktrina. That is why the church ani nga time naa sa gitawag og apostasy, namiya sila sa teaching sa usa ka tawo nga diin gitugyanan sa Ginoo sa mga doktrina niya para sa church age. Can you imagine ang tao nga gitugyanan sa mga mysteries, sa mga gitawag og doctrine, sa mga teaching nga para sa church, gitalikdan ining mga tawhanan ni o sa may tabo. That is why Paul was so eager to preach and teach doctrine. Di naman siya kahimo, but masayang gihimo, nagsulat siya sa usa sa iyang mga disciples, si Timothy, usa sa mga disciple niya, nga mao si Timothy. 2 Timothy chapter 4 verse number 2, makita diha ang iyang eagerness. Ingon si Apostle Paul, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Verse number 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. Wa na sila sa gitawag og facts, tuwa na sila sa gitawag mga fables. Muna natabo sa mga kasimbahanan sa panahon ni Apostle Paul, bisan pa sa iyang time, nga pa siya namataya. Gitalikdanan siya, o ang mga tao mitalikod na. That is why, i-encourage niya si Timothy to preach the word. Kaya ang mga tao, di na maminaw, di na mo endure sa mga sound doctrine. Ang ilang ipaminaw, dito na sa mga fables instead of facts. So, atong sigutan ng kabuntagon, the 7 reasons why doctrine matters. Number 1, doctrine is the foundation of beliefs. So that's reason number 1. Doctrine is the foundation of beliefs. Mao na siya ang pundasyon sa unsay atong gituohan. Without doctrine, so there's no such thing as beliefs. Or pwede tang tawagon og mga superstitious, tuo na lang ta. But because we have doctrine, and our doctrine came from scriptures, that's why, tanawa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ingon siya diya, all scripture
is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So nagisgot sa diha, our doctrine is the foundation of beliefs. Mo nay pundasyon sa ato ang pagtuo. Unsa may imong gituohan, nagdepende na sa doktrina nga imong nagkatunan. Ug asa man ta nakakita kakuhag doktrina, why lain sa gituwag og all scripture. Ang atong doktrina naa sa pulong sa Dios. Kung naa may mga tao nga nagtudlog doktrina nga wala sa scripture, apike na siya. Ikaduha, kung naa may mga tao nga nagtudlog doktrina nga naa sa scripture pero wala gipabase sa gituwag og dispensational setup, mahimo po na siyang heresy. Kasi Apostol Pablo nagsulti po siya that in the book of 2 Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The same all scripture which we get our doctrine ingon sa Biblia, that the same scripture we ought to rightly divide. Importante nga ang atong doktrina based on scripture. Importante usab nga ang atong doktrina based sa gituwag dispensational setup. Kay kung di ta dispensational setup, ang mga doktrina usab unya nga para sa mga Hudiyo atong sagol sa doktrina sa church. Mo importante kayo. So, doctrine is the foundation of beliefs. Mauna nga, we are all, kumingon tag Bible believer, mauna kita tungod kay atong belief naa sa Bible. Wa tay belief outside sa Bible. Ang atuang doktrina naa sa Biblia. Dili pwedeng mukuha tag doktrina gikan ni kinsadya nga mga tao. Ang atong doktrina dapat naa sa Biblia. Kay ang Dios o si Kristo mismo naghatag siya warning sa mga tao o kanato nga mga Kristohanon. Ingon siya din in the book of Matthew chapter 15. Okay, Matthew chapter 15. Naghatag siya og warning. Kay naaman po'y mga tao nga naa po'y tudlo nga mga pagtulunan or mga doktrina. Diyan siya din in verse number 7. Matthew chapter 15 verse number 7. Iyon siya, ye hypocrites. Asog dun to sa verse number 6. And honor not his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. Verse number 7. Ye hypocrites, well did Isaiah prophesy unto you of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. Why? In verse number 9, nagsulti siya, but in vain, because these people, in vain, they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. So mag-amping po ta, kay na ay mga pagtulunan, mga commandments, nga pagtulunan or ginatudlo o kana nga mga pagtulunan, mga doktrina sa tao. Ang pinakalisod kanang pagtulunan sa demonyo. Sa yawa. Inaabali na sa Biblia. Naapa na sa Biblia. 1 Timothy chapter 4. 1 Timothy chapter 4 verse number 1. Iyon sa diha. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines
doctrines of devils. Mao po ni problema. Na ay doktrina nga tudlo sa mga tao na pagi doktrina nga iya sa yawa, iya sa demonyo. Unsa mga nga doktrina nga iya sa demonyo? Verse number 2. Speaking lies in hypocrisy. That's the demonic doctrine. Speaking lies in hypocrisy. Having their conscience seared with hot iron. Verse number 3, yun siya, forbidding to marry. Kinsa man ang mga tawhana nga nag-forbid, nagdumili sa pagminyo. Ako'y nailan anong sa kagrupo. Even ilahang mismong ilahang leader. Dili paminyoon. What is that? Doctrine of devils. Ano pa? Commanding to abstain from it. O kisa man ang mga tawhana. Napukoy nila ang mga grupo. Ng mga tao nga dumili sa sa pagkaon, pagdumili sa pagkaon sa mga karne. Nakuha na ilan anak ng mga tao. So, unsa na mga tawhana? Unsa na nga doktrina? Doctrine of devils. Iyon siya. Which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. So, those people who believe and know the truth, walay gidumilian nga pagkaon. Wa nagdumili sa pagminyo ang tinud-anay nga doktrina nga iya sa Ginoo. Pero ang kabaliktaran ana, ang doktrina sa yawa mao ni mga tawhana. Nagadumili sa pagminyo, nagadumili sa pagkaon sa mga pagkaon nga din gihimo sa Dios. O specific, tanan nga mga creature, tanan nga mga mananap aghimo sa Ginoo. Meats siya, dili angayan dumilian. Ano man, it is sa verse number 5. Or sa verse number 4 siya, for every creature of God is good and nothing to be refused if it be received with thanksgiving. For verse number 5, for it is sanctified by the word of God and prayer. So makita nato, importante kayo ang doktrina nato. Asa ta nagkuwag doktrina naa sa Biblia. Naapay wali-wali sa Biblia. Nasa social media. Ang pagkaon daw sa baboy. Hukman daw sa Ginoo sa katapusan ng mga panahon. Basaha daw, nag-comment ko, basaha daw diha sa gitwag Timothy chapter 4. Ang imong gibasa nasa Old Testament. Pero tanaw, basaha daw sa 1 Timothy chapter 4 verse number 1 to 5. May ka mo basa kung naa ka sa Old Testament. Pero kung babasahon ka sa New Testament, di na ka mo basa. Munang mga tawhana nga deceiver. Linglang-linglahon ang mga tao dalon sa usa ka passage sa Scripture, pero kalimtan ang lahi nga passage sa Scripture para magmukha siyang tinuod. That is why dispensational teaching is very important. Doctrine is the foundation of beliefs. Number 2. Doctrine is or should be the focus of beginners. Or should I say babies? Spiritual, I'm talking about spiritual babe in Christ. It should be the focus of beginners or babes in Christ ng mga Kristohanon. We are talking about spiritual growth. Mas exalted rin ni Peter. First Peter o Second Peter. Second Peter, First Peter
chapter 2, verse number 2. Iyon dia ang pulong sino. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. So, doctrine is the focus of the beginners. Kini mga beginners, mga babes, mga babies, ng Kristohanon. Or, ato ng tanawin din eh. Mga babes in Christ as newborn babes. Importante ni. Sa mga Hudyo, importante kasi sa mga Hudyo, sa mga Jewish people, the Jewish people taught their children doctrine after they win them. Human sila lutason ang mga bata. They taught, ang Hudyo, they taught doctrine sa ilang mga children. Isaiah 28:9. Isaiah 28:9. Kuya ni mga Jewish people, bata pa lang, munang sa Bible, tanong to na siya. Sa mga diyot. Sa taman to dito. Isaiah 28:9. Okay, 28:9. Iyon sa danhi. Whom shall he teach knowledge? And whom shall he make and to understand doctrine? Them that are weaned from the milk and drawn from the breasts. For precept must be upon precept, precept upon precept, line upon line, line upon line, here a little and there a little. So ato makita din ang mga Jewish people, they taught doctrine sa ilang mga young child after sila malutas. That is why naigisulti sa Biblia, Proverbs 22:6, is a train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Muna ilahang customary. Pero para sa ato ang mga Kristohanon, bag-o kang naluwas, spiritual speaking, siguro di lang sa makuan, di lang sa literal or sa physical nga anyo, spiritual speaking, spiritual babes in Christ, dapat naana ang iyang focus sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. As newborn babes, desire the sincere milk of the word. Kaya mga tag word, milk of the word, that is doctrine. Whether we like it or not, kana siya pagtulon ana, that ye may grow thereby. Colossians 2:6-7, as ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Verse number 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Gusto sa Ginoo nga maging rooted and built up kita diha kang Kristo. Mugamot o mapalig-on kita diha kang Kristo. That's why importante kayo nga ang bag-ong naluwas, ang iyang focus doktrina. Learn what doctrine nga imuhang barugan o imuhang huptan sa imuhang kinabuhi. Kasi ako nagsulti na po yung mga tao nga nagtudlog doktrina. Pero ang pinaka-lisod diya, even the devil himself, doon na siya doktrina. Doon na siya mga tao nga ipakailap doon sa kalibutan o nagtudlog doktrina niya. Ato na hinumduman. That's why we have to have doctrine, because doctrine matters. Number 3. Doctrine is the fragrance of blessings
Alimyon kini siya sa mga panalangin kining doktrina nga atong gitawag. Deuteronomy 32 verse number 2. Tama na. Deuteronomy 32 verse number 2. It says, "My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass." Can you imagine, anak? My doctrine shall drop as the rain, my speech shall distill as the dew, as the small rain upon the tender herb, and as the showers upon the grass. Oh. The real blessing is when you have doctrine from above, from God. Mo ito na nga panalangin sa kinabuhi. Kanang doon na kay doktrina or tinud-anay, biblical na doktrina nga gitawag. Maunay pinakadako nga panalangin. Kung nasayran nimo ang kamatuoran, ang doktrina, ang kamatuoran sa pagtulunan nga atong gibarugan, maunay panalangin. I'm so blessed nga naka-cut-on ko, gitudluan ko sa Ginoo. May tungod sa doktrina sa dispensation nga gitawag. Para sa kuha mo ni pinakadako nga blessing. Humot, tamis nga tagamtamon ang maong pagtulunan. Di mabayaran, bisag pila pa ka milyon na ang gitawag. Kaning pagtulunan, nabawas tanan. Kaning doktrina sa gitawag dispensationalism. Pag kanin mo na tinud-anay nga panalangin nga dapat atong iwagayway sa mga tao. Ang doktrina usa ka panalangin na sa Ginoo. Alimyon nga panalangin. Wa kay pagtulunan, perting paitas imong kinabuhi, paturagas lang. Number 4. Not only the foundation of beliefs, the focus of beginners or babes, the fragrance of blessing, and number 4, at makita diri, doctrine is the framework of behavior. It is a framework of behavior. Dinhi magsugod ang usa ka tawo or ang iyang pamatasan nagdepende sa doktrina ng iyang nakatunan. Parang di ko matuo nga ang usa ka tawo nakakat og doktrina, natudluan sa doktrina sa Biblia. Mahimo siyang badlungon sa katilingban, di ko matuo ni ana. Kung naamay mga anak nga mga tao, kaya siya di na iyas Ginoo. Kaya ang iyas Ginoo, once nakatunan nimo ang doktrina sa Biblia, ikaw dapat ang pinaka. Ikaw dapat ang mahimong ehemplo sa pagkinabuhi. Kung saan kinabuhi, wa kay bisyos kinabuhi, wa kay mga dili maayong pagabuhaton sa imong kinabuhi. Wala kay dapat bang dili ka mahimong salawayon sa komunidad. Kung naa kay pagtulunan nga iya sa Ginoo. Kay naa diya mo na framework sa imong pamatasan ang doktrina nga gitawag. Tanawa na, kung naa kay Holy Spirit sa imong kinabuhi, unsay sulti sa Biblia? Usa man na sa mga doktrina, we have doctrine of the Spirit, of the Holy Spirit. Now the Spirit of Christ
lives in us, dwells in us. Now, kung naa kay Holy Spirit sa imong kinabuhi, unsa may mahimong outcome niya na? Galatians chapter 5, verse number 22 and 23. Imo nang makita din ha, yung ang pulong sinunod. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. At makita din ha, maunay mga fruit sa Holy Spirit nga naas kinabuhi sa tao. So walay Kristohanon dapat nga buluyagon sa komunidad, walay dapat Kristohanon tao nga nakahibalos doktrina sa Ginoo, nakahibalos sa doktrina sa Biblia, walay dapat nga yung anak nga tao nga nahimong buluyagon sa komunidad. Wala di ka kita og Bible believer nga palahubog diya sa kanto. Di ka kita Bible believer diha nga basag ulirog ulo diya sa kanto. Di ka kita Bible believer nga butangero diya sa kanto. Wala ingon ana. Wala mga Bible believer nga pamaligyag bino. Wala Bible believer nga yung pamaligyag shabu. Wala ingon ana. Di ka kita ingon ana nga Bible believer. Nga naman, ang iyang behavior, ang framework sa iyang behavior, ang doktrina nga iyang nakatunan. Naasi pagtulunan, muna iyang gihuptan. Di ka kitag Bible believer nga, so pakiros gobyerno. Tanawan ng mga tao karon, so pakiros gobyerno. Bible believer na? Dili. Kaya ang sulti sa Biblia, ikaw nga Bible believer, magpailalom ka sa gobyerno. Mubitaw ng pro-government ta, bisag unsa na to, o atong, kung imong gisuportaran, wa makadaog, di na pasabot nga mag-rebuild di ka sa gobyerno. You have to support kinsay gibutang des Ginoo because they are ordained of God. Kung makigdebate ka diha, ay debatiha ang Biblia. Kaya ang Biblia nagsulti ni ana, we are in the church age, remember. We are not in the tribulation period. We are in the church age, and in the church age, isultihan ta, doon tayo doktrina diha. We have to pray. Sahi, magsakit akong kasing-kasing aning mga nag-claim mga Bible believer o mga murmurer sa government. Sigmurmur anang mahal ang palitonon. Worldwide man ang mahal ang palitonon. Di man as Pilipinas na hitabo. Pilipinas mo magani pinakabrato kung buto na unaon. Tidud anay nga Bible believer mo suporta sa panggobyerno. May kamaturan niya. Paampuon pamanggay ita para sa mga naglingkod sa panggobyerno. Kaya mga tawhana, mga supak-supak, way maayong pamatasan towards God and towards government. Because those kana nga institution gi-establish sa Ginoo. So di ta pwede mo question diya. Kung doon na kay Spirit of God, doon na kay joy, doon na kay peace, doon na kay long suffering, doon na kay gentleness, goodness. Makita ba nimo ni sa mga tawo ngayon ana karon? Dili. Meekness, temperance. Can you imagine? Wanang framework of behavior tungod na sa doktrina nga nakatunan, sa pagtulunan nga nakatunan. Mauna nga dapat ang usa ka Kristohanon di mamalikas, di magsultig mga di mayong mga pulong. Ano naman? Muna itudlo sa Biblia. Doctrine na siya. Pagtulon ana siya na dapat katunghutan. Number 5. Doctrine is the forefront. Of biblicists. Now, wala na akong ibutang daring Baptist. Why? Because
Many Baptists nowadays don't even think about the gravity of doctrine. Wa na magbutang og unsa kabug-aton ang doktrina sa ilang simbahan. When nag forefront munang ato ang banner, just like sa usa ka kausa na sila'y gihimong banner din nga muna'y among kausa. Dapat kita nga mga biblicist, Baptist nga biblicist, Biblia lang, natay banner, and our banner is doctrine matters. Ano siya? Doctrine matters. Now, what does it mean sa kaning gitawag na itong biblicist? A biblicist refers to someone who adheres strictly to the principles and teaching of the Bible, often interpreting it literally and considering it the ultimate or absolute authority on matters of faith and practice. Muna siya ang gitawag biblicist. Ang iyahan ng Diyod nga gitan-aw kinabuhi as ultimate and absolute authority is the Bible. Nothing else ato makita din ha. Muna pinaka-absolute, ultimate authority sa usa ka tawo nga biblicist. Now, there are Baptists which at nakita nga mga biblicist kita, Baptista, biblicist. Pero daghan sa mga Baptist karon nowadays, dili sila biblicist. They do not kana bang wala sila magtamod nga ang Bible is the only authority or absolute authority sa ilang faith and practice. Daghan sila nga otoridad. Sayang, otoridad nila na sa ilang pastor. Bahalag mali ang pastor. Basta kay sulti na sa pastor. Okay ra na. Manay pait kayo ng mga Baptist. Instead nga mutanaw sa Bible, ang unsa na may isultihan sa pastor, may paminaon. Sultihan nimo sa kwan, sultihan nimo sa truth sa Bible. Di man na mo stand sa among pastor. Okay, sa may imong karon nga absolute authority dai. Imong pastor o ang Bible. Umuto na siya Apostol Pablo, tanang to kung makita ito ang versikulo, 1 Corinthians. Nga dili na to pwedeng ibutang ang usa ka tawo labaw kaysa unsay na sulat na. Chapter 4. 1 Corinthians chapter 4 verse number 6. Sa sulti di Apostle Paul din. 1 Corinthians 4:6. It says, "And these things, brethren, I have in a figure transferred to myself and to Apollos for your sakes, that ye might learn in us not to think of men above that which is written, that no one of you be puffed up for one against another." Ingon si Apostol Pablo, walay dapat nga tao, kinsa man na, ako man na, si Apollos man na, o pastor man na, dahil dapat maging mangibabaw siya kaysa unsay nasulat na. Meaning sa Biblia. Dili dapat manginlabaw ang usa ka pastor sa unsay gisulti sa Biblia. Ang naitabo karon, ang mga miyembro simbahan, mao may tudlo sa among pastor. Sa amo jud yung pastor maminaw. Pero dili maminaw sa Biblia. Muna ilisod. Ang usa ka biblicist nga tao, ang Bible, ang doktrina sa Biblia, maoy pinaka top niya nga prioridad.
Dili ang unsay gisulti ni Mr. Suanso, dili ang unsay gisulti ni Dr. Juan de la Cruz, dili. Unsa pa na siya ka Doctor of Divinity diya, dili siya ang basihanan. Dili siya ang standard sa gituwag truth. Ang standard sa truth is the Bible, the King James Bible. Sa muna ato ang logo, slogan, when we say forefront, muna atong slogan, doctrine matters. Pero lisod, diba? Talagsan na kayo, maingan karon simbahan sa Baptist. Di na kayo ubutang sa kartula. We are King James only Bible. We are King James only Bible believers. Di na butang sa simbahan. Ano man, mahadlok nga. Mga King James only ba sila diya? Mga King James only sila, mga kulto ba sila, inom sa mga tao. I don't care. Masa isuldo sa mga tao. Sa pag-inom tag-kulto. Maunay akong pagtuo. King James only ang ako ang stand. O gumatud-an ako ng stand nga tinuod na siya. Ako nang i-defend ka na nga stand nga tinuod na siya. And I will expose na nang nagtudlo bisag unsang Biblia ang gamiton. Ako i-expose ang mga deception nga naa diha. Ang mga errors nga naa diha. Mga erroneous teaching nga naa diha. We're talking about historical continuity. That's why kining ato ang teaching, ato ang gituwag set of doctrine. Kinahanglan ato ning ipadayon, dapat dunay mutudloan sa umaabot. Ano man, kung imong tan-awon sa history sa church, grabe karampant ang apostasy. Hangtod nga allows Ginoo nga dunay gitawag nga dark ages. Tanan-tanan nga mga pagtulunan wala na, kano man. Mo bitaw na dunay panultihon kinsa katong nagmalinaugon sa gubat. Siya ang matudlo nga kamatuoran sa mga taong sumusunod. Sa the devil gamit niya sa gitawag og denomination to eradicate all Christians. Wala na yung mga books, wala na yung mga pagtulunan, wala na yung mga tanan-tanan gipang pangsunog, gipang apil pagani ang Biblia ipasunog sa unang panahon. Nga naman para way mabilin nga makita ang sunod ng mga henerasyon. So para sa umaabot ng mga henerasyon ang magmukhang tinuod katong idaog sa gubat sa especially sa gitawag sa spiritual warfare atong gitawag. So sa nitabo ang mga Kristohanon tago-tago bisan asa napita because of those persecution. Walay books kan habilin, walay mga teaching kan habilin. Sa muna ang mga kasagaran sa mga teaching mayon ta nga ana ra man nga year nagsugod, ana ra man nga mga panahon nga nagsugod, alang tan-aw ang church history. Naa pa sila sa apostasy. Gialaw pas Ginoo nga mo punta sila sa itwag dark ages for how many years? Tanan nga mga manuscripts, mga writings, tanan gipang sunog. Kapilon pang Biblia unta, pero God nagpromise na siya nga He will preserve His word. So wa gyud sila mulampos nga madaot ang Biblia. Still ang word of God nagpabilin. Muna mo ingon siya nga ay anak pa man nga mga panahon, normal na siya nga naman. Wala may data from the apostasy to the dark ages. Why mga ebidensya nga nabilin diha tanan gipang daot sa mga tao mga mahinungdan ining pagkawala sa mga ebidensya sa mga Kristohanon. Pero di mo pwedeng bilangguon ang kamatuoran as long as naa ang King James Bible. The King James Bible mauna siya ang pinakaset ng doktrina sa mga Kristohanon. So doon na tayo kitog historical continuity.
from Jesus Christ to Paul, ato makita din ha, and from Paul na atay Biblia o ang iyang doktrina mo ato ang ginasunod. That's historical continuity. Muna importante kaya na siya Deuteronomy 32:7 doon ta ganina pero ato ta sa verse number 7. Verse number 2 man to itong ibasa ganina sa verse number 7 ta. Tanong to siya. Deuteronomy chapter 32 verse number 7, it says, "Remember the days of old, consider the years of many generations. Ask thy father, and he will shew thee, thy elders, and they will tell thee." So, dapat ato ma-preserve ang maong gitawag og kini ato ang doctrine, ato ang set of doctrines, ato ang mga doctrinal stands, ato ang mapakailat. So, umaabot pa ng mga henerasyon, kung doon na pa yung mga henerasyon nga umaabot. We are in a generation, sa tang generation karon, Generation Z, XYZ, yung last generation. Generation Z. Kung naman itong Generation X, Generation Y, Generation Z. Mga zombie. So, ito sa number 6. Doctrine is the fellowship of brotherhood. Ang doktrina mo na siya ang fellowship sa panag-inig suunay. Sadly, daghang kayong mga fellowship, I've been in a fellowship which pahilaing istoryahan. And never man lang magisgot og doktrina. Di, wow ka dong. Ang nayaniha, katawa-katawa. Kaon, muna kasagaran sa fellowship. Kami naman kung nagpulong sa Ginoo, pero muna encouragement lang, murag. Pero talking about doctrine, wag ko na dunggan, sa kausa lang. That's why, isod ingon ana nga klase sa fellowship. Kung naaman tayo fellowship dire, we should fellowship on doctrine. Pagtuon sa mga doktrina. Naka-eskwela na ako Bible school, nakatunan ako ng doktrina. Mura na imo nakatunan ng doktrina. How about the other doctrine? O bitaw nang wagi doctrine of dispensationalism nga naman, di man gusto makaton. Kaya naana siya iyang nakatunan. Salamat ko na yung mga tao. Bisag unsa pa sila kadako sa ilang paminaw sa ilang pagkapastor. Pero sa diyang nakakaton sila, nakadungog sila. What? Dispensationalism? What's dispensationalism? What is rightly dividing? So sa curiosity, ni-attend. Uy, nakasabot. Na-open ang iyang mind sa about ito rightly dividing the word of truth. Dito siya nakatuon. Nakaroon na mo siyang center of criticism. This word. Diyan nato makita unity and identity. Anong 1 Corinthians 1:10? 1 Corinthians 1:10. Gusto ta diha nga maging united. Ang usa ka grupo dapat united ta. First Corinthians 1:10. It says, "Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment." Another, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4, verse number 11. Ephesians 4:11. It
says, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Verse number 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they light in wait to deceive. So, kung naaman tayo pag-fellowship, doktrina ang atong fellowship, doktrina ang atong hisgutan. Di kayo bisag unsa na lang diyang mga way hinungdan nga mga istorya. Clarity and understanding atong makita din ha. Remember 1 Corinthians 14:33, God is not the author, for God is not the author of confusion, but of peace. When we have doctrine, ang atong gistan, and we are one in that doctrine, so why confusion? Pero anong dahang confusion sa kalibutan karon? Lahi-lahi kung doktrina ang niabot. Tuod na sa mga church fathers, ako nang kasulti. After sa gitwag death sa mga apostles, Paul, John the Beloved, after sa ilang death, o mga 100 century upward, mga church fathers na ilang gitawag, diha nang gaawas ang mga pagtulunan sa mga church fathers ng ilang giingon nga sukwahi sa katudloanan ni Apostol Pablo. Muna karon ang resulta sa atong panahon karon. Number 7. Not only doctrine is the foundation of beliefs, the focus of beginners, the fragrance of blessings, the framework of behavior, the forefront of biblicists, and the fellowship of brotherhood. And lastly, ito makita din doctrine is the freedom of believers. So ito makita din inguna na ka-importante ang doktrina. Daghang kayong mga tao karon walay kagawasan. Naging slave sa mga tao nga ang gigunitan, ang gihuptan, doctrine of men, which is atong gibasa kaganiha, tradition. And also doctrine of devils, atong makita atong gibasa ganina. So naay mga doctrine of devils. So naging slave ang mga kasagaran tao diha karon. Mao nay atong makita sa atong panahon karon, once you know your doctrine, you are already free. Daghang mga tao ginapos kayo sa doktrina. Ginatudluan sa simbahan nga di ka mag-tights, tungluhon ka sa Ginoo. Luik yung mga tao in taon. Hatag aporting datua sa pastor. Ang liso diha kay kung baligyaon piyo ka. Dato gid ang pastor. Pero muna siya gapos, muna siya gihimong hinagiban sa mga pastor nga para magapos ang sa kamembro. Di ka muhatag sa imong tights. Tungluhon ka sa Ginoo. Pero wa gunagod sa Biblia. Sa teaching ni Apostle Paul, wa guna niya gitudlo. Kana siya nga teaching back sa law period, sa law period para sa mga Jewish people. But in the church age, walay gitawag og curse sa gitawag law, sa tawag grace period. Kay ang law diha ang curse, pero sa grace walay curse diha. O nga naman, ato na siyang gibasa, we are all redeemed from the curse of the law. Galatians chapter 3 verse number 10, ingon ang pulong sino, for as many as are of the works of the law, kung ikaw
nagpailalom ka pa sa buhat sa balaod, yung sa Biblia, you are under the curse. Yan siya, kung nagpailalom pa ka sa balaod, sa buhat sa balaod, yan siya, under ka, ilawom ka sa tunglo. Why? Yan siya, for it is written, curse is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. So, tinunglo di ay ang matag-usa, ka mga tao nga wala magabuhat sa mga butang nga nahisulat sa libro sa balaod, sa libro sa balaod. O pero tanawa sa verse number 13. Galatians 3:13. Ambak ta diha. Pero kung natong basahan 11, but that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident. For the just shall live by faith. Verse number 12. And the law is not of faith, but the man that doeth them shall live in them. Verse number 13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. At makita diha, gitubos na kita ni Kristo. Gikan sa tunglo. Sa balaod. Yung membro nga, di ka muhatag sa imong kapulo. Tunglohon ka sa Ginoo. O nagigamit sa gitawa, gigamit sa mga pastor karon para himuong slave ang mga membro. Munay pait kung ang usa ka tawo wa makakapon sa doktrina. At once you know your doctrine, you are free. Iyon sa Biblia, you are free. Iyon pa ni Kristo dito sa John 8:32. Ano to? John 8:32. If you know the truth, kanindot sigsuldo ni Kristo. That means if you know doctrine, John 8:31, atong basahan sa 31, so good. John 8:31. Sa verse number 30, yun diya. As he spake these words, many believed on him. Verse 31, then said Jesus to those Jews which believe on him, if ye continue in my word, that's doctrine, because his word is our doctrine, the Bible is our doctrine. Iyon sa Biblia. If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Iyon sa verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. If you know your doctrine, then you are free. O yung daghang Kristohanan ng iyon nga Kristohanan man ko, pero slave sila sa teaching sa ilahang mga labaw sa ilang simbahan. Kailang labaw sa simbahan mo yung buhaton, napay ubang masimbahan ng mga pastor. Ayaw mo paminaw sa ubang mga kuan na magtutuluha kay madaot ang iyong pagtuo. Ingnon ta mo, paminaw mo sa uban. Kaya kung kakibalo mo sa doktrina, hindi ko mabalaka diya. Pero wak mo kayo sa doktrina, nakamo na, kumanubagan na sa Ginoo. Ano man, wak man ko magdumili sa pagtudlo sa mga doktrina, pagtulunan din eh. Ako, asa ko ibutang. I know my doctrine, I know my stand. Kasi pag kinsa akong maminawon din ha, kung ikumpara na ko yung doktrina sa akong doktrina, diya na may makita, diya na makita ang kamatuoran. Karon pa nga, enlighten ko sa dispensational teaching. Dati, slave ko. Kaya ang gitudlo, sa imo rin kang pastor maminaw. Ang imong pastor gibutang sa Ginoo da siya paminawas kan kana kani. Mo na ito slavery. Pero kung yung ko paminaw mo sa uban. Kaya ako kay balo ko sa akong doktrina ng gibarugan. Na ako sa dispensational teaching, o na teaching sa dispensation. I know my doctrine. Kay balo ko unsay akong gibarugan. I'm free. Why tao nga naga dictate na ko nga
mo na imong baruganan, mo na itudlo, why mo kuha ako, na ako'y Biblia, salamat, doon ako'y Holy Spirit, kay balo kung doon ako'y Holy Spirit, the moment nga mi salig ko sa maayong balita, nga gihimo ni Kristo sa Krus Kalbaryo, sealed ko sa Holy Spirit, I have the Holy Spirit, I have my Kingdom's Bible, wa ko'y angayon kabalakan dia, I know what is dispensationalism, wa ko'y kabalakan dia, I know my stand, I know my doctrine. I am free. Walay tao nga magbuot o magdictate unsay ako ang tuuhan. Gano si Teacher Aurelia, wala na tudlog tithes, nga naman di ko magtudlog tithes, wala na sa Biblia, wala na sa Bible, wala na sa gituwag og dispensation of grace nga gitudlo ni Apostle Paul. Pakitikog sa kabersikulo diya nga si Pablo nagtudlo og tithes sa iyang mga katawhan. Sa iyang sulat sa mga churches, tanawa diya kung nagtudlo ba si Apostol Pablo tithes. Basta kay balo ko unsa kung giila o barugan gituuhan nga maayong balita ug way laing maayong balita mawala ang kamatayon ni Kristo sa Krus Kalbaryo katong iyang giula nga iyang dugo. Kana munang looy intan kay ni daghang mga tawo na bilanggo tungod sa mga pastor kadaghan kayo mga pagtulunan para lang gapuso ng ilang mga membro. Galatians 5:1. Galatians 5:1. Galatians chapter 5 verse number 1, it says, "Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage." You are free. Christ hath made you free. You are already free in Biblia. Ayaw paghapos. Verse number 13, ingon diha, "For brethren, ye have been called unto liberty. Only use not liberty for an occasion to the flesh, but by love serve one another." A Bible-believing Christian has a life nga matawag na to nga pwedeng mahimong example sa uban nga mga tao. Nga naman, kituluan daw, although free ta, doon na tayo liberty, doon na tayo kagawasan. Pero yung sa Apostol Pablo, ayaw gamita ang kagawasan for an occasion to the flesh. Ayaw tugote, ayaw po itugyan o himua nga tungod kay gawas nun ka imo nang patuyangan ng imong uno, dili ingon ana ang gisulti sa Biblia. A Bible-believing Christian, ang iyang life is better compare sa iyang past. Ang iyang present or future mas better i-compare sa iyang past. Ano man? Bible believer gani siya, no? Ang Bible believer, mo ni siya mituo sa unsay gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Muna ang tao nga Bible believer. Anyone who claims to be a Bible believer, unya wa mo tuon ini, na siya iyang ban nga gituuhan about siyang salvation, di na siya Bible believer. Di na siya gitawag og magtotoo sa pulong sa Ginoo. Magtotoo na siya sa tradisyon sa tao. Or worse than that is nagmagtotoo siya sa doktrina sa demonyo. But we have doctrine. We have doctrine. Nagiaptudlo ni Ginoong Hesus nga tukang Apostol Pablo og gisulat niya para kanato. O kanang doktrina sa kaluwasan. Muna ang gituwag pure nga gospel nga atong gitawag. Muna atong gituuhan. Muna karon nakaingon kita nga kita mga Bible believing Christians. Because we are saved because of what Christ did on the cross. Mga luwas kita tungod kay kita mituo sa unsay gihimo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo.